Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Simula nang umalis si Kevin Durant sa Golden State Warriors ay hindi na nga siya nakabalik pa sa NBA Finals. Subalit hindi ibig sabihin nito na mahina na siya. Isa pa din nga si KD sa mga best players sa buong mundo. Even at the age of 35 years old ay pwede mo pa din siyang gawing number 1 scoring option ng isang championship team. Sa last 2 seasons niya sa Brooklyn Nets ay nagtala siya ng 29.8 points, 7 rebounds and 6 assists per game. At last year naman sa Phoenix Suns, kahit na hindi siya number 1 option ng team, ay gumawa pa din siya ng 27.1 points, 6.6 rebounds and 5 assists per game on a very efficient shooting sa field. Nag-decline man ito ng konti, subalit hindi pa din ito nalalayo sa kanyang stats noong manalo siya ng regular season MVP. At isang dekada na nga makalipas ng pangalanan siya bilang regular season MVP ng NBA. Even at the age of 35 years old ay mas may tiwala pa din nga sa kanya ang Team USA coaches and even fans kaysa kay Jason Tatum na nasa kanyang prime na. Ganun pa man ay napapaisip na nga si KD ng retirement. Payag niya nga ay the more na tumatanda umano siya at bumabata ang liga ay mas napapaisip lang siya sa retirement. Well, sa NBA ngayon ay nag-uusbungan na nga mga bagong henerasyon ng mga players na tulad nila SGA, Edwards, Doncic, Ja Morant at iba pa. Nakita nga natin na winalis siya ng rising star na tulad ni Anthony Edwards sa first round ng NBA playoffs. Pareho nga sila nila LeBron, Curry at iba pa na napakahusay pa din ng mga players subalit hirap ng magkampiyon. At sa statement ni KD na napapaisip na siya ng retirement ay dito nga nagsisimula ang lahat. Dahil kapag ang utak mo ay hindi na kasing gutom ng tulad noon, hindi na ganun ka-dedicated, hindi nga susunod ang iyong katawan. Kaya naman kung wala na nga sa puso ng isang player ang maglaro pa ng matagal ay dito na nga nagsisimula ang pag-decline ng kanilang performance. Kung gugustuhin nga ni KD ay kaya niya pang tumagal ng another 10 years sa NBA. Even as a spot-up shooter ay kaya niya nga mag-average ng 15 points per game. Subalit I doubt na aabot nga si KD sa sitwasyon na tulad kay Paul Pierce kung saan tagapalakpak na lamang ito sa mga huling taon niya sa NBA. Kung ano man nga maging desisyon niya ay tiyak na susuportahan ito ng kanyang mga tagahanga. Subalit posibleng nalalapit na nga ang kanyang retirement. Kaya naman i-appreciate na lang nga natin ang player na tulad niya. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Steve Kerr naman ay ayaw na nga ng additional stress at most likely ay magre-retire na siya bilang coach ng national team ng US. Posibleng ang pinakamahirap na trabaho bilang coach dahil bawal kang matalo. Kapag natalo ka ay automatic batikos ang aabutin mo sa mga fans at media. Kahit nga manalo sila ng 20 or more points, ang pag-uusapan lang ng mga fans ay ang mga player na hindi niya ginamit at kung bakit 20 lamang ang kanilang lamang. Hindi ka nga mabibigyan ng credit as a coach kapag napapalibutan ka ng mga players sa ganito sa isang team. Ang coach na inaasahan na pumalit ay ang Filipino-American Miami Heat head coach and assistant coach niya sa Team USA ngayon na si Coach Erik Spoelstra. Nakita natin kung paano niya na-handle ang star-studded lineup ng Miami Heat noon as a young coach. At nakita naman natin kung paano niya ma-handle ang team na kulang sa talent at madala pa din ito sa NBA Finals. So definitely deserving nga ng opportunity na ito si Coach Erik Spoelstra. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?